Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ayan, meron tayong pag-uusapan ngayon patungkol nga sa pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa May Amerika. Ito nga mga kababayan, meron tayong nasagap na balita. Ano ba ito katotoo? Gaano katotoo itong balitang nasagap natin na kung saan pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, hindi hinarap ni President Trump. Ayan, sabi din sa balita, no, na nasagap natin, na ang pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika, ito isang sumon, no? Dahil nga sa hinaharap na kaso ni First Lady dito sa May Amerika. Ayan yan, pag-uusapan natin, ganoon din mga kababayan, yung nangyayaring napakalakas na ulan ngayon sa ating bansa, na kung saan napakaraming lugar dito sa NCR, na kung saan bumaha, talagang grabe ang pagkabaha. At wala natatanggap pa na relief, no, na tulong galing dito sa gobyerno natin. At dahil nga ang presidente natin ay nandoon sa Amerika. Kaya ito, pakinggan natin itong pasabog ni Attorney Harry Roque. At nakakalungkot nga lang po na bagamat dapat sana ay meron na tayong standard operating procedure pagdating ng bagyo, itong administrasyon nito, pag dumating ang bagyo, parang hindi alam ang gagawin. Ang gusto nila, gumawa ng kanilang mga hakbang kapag nandiyan ang bagyo. O anong prueba nito? Hindi ba yung Secretary of National Defense na dapat nasa Pilipinas bilang chairman ng National, NDRMC, Disaster Relief Something Response, no? Nandoon sa Amerika ngayon, no? At hindi mo naman alam kung anong ginagawa kasi buong araw kahapon, unang araw nila sa Amerika, hindi naman sila hinarap ni President Trump, no? So hindi ko maintindihan kung anong pinagkakaabalahan nila. Pangalawa ay yung ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines nagpaplano pa na kinakailangan gamitin daw mga EDCA sites para sa humanitarian effort. Di ba ganyan na nga sinabi nila ng mga nakalipas na gagamitin nila yung EDCA sites para sa humanitarian assistance pagdating ng mga bagyo? Paulit-ulit nila sinasabi yan. Ang katunayan naman, hindi pinagagamit. Bakit? Dahil kung babasahin yung EDCA, bawal tayong pumasok doon sa mga EDCA sites. Mantakin ninyo, mga base militar ng Pilipinas, hindi naman sila nagbabayad ng upa, and yet hindi tayo po pwedeng pumasok. Kaya nga isa sa pula ko dyan sa EDCA na yan, nung minsan na tinangka namin ipawalang bisa sa hukuman, ay meron tayong polisiya laban sa nuclear weapons at hindi natin malalaman kung meron ang nuclear weapons sa mga Amerikano dyan sa mga EDCA sites na yan dahil bawal naman tayong pumasok sa mga lugar na ginagamit ng mga Amerikano, no? So, paulit-ulit ang bagyo, paulit-ulit na sinasabi ng EDCA site ay magagamit natin for humanitarian assistance, pero ang katunayan, hindi naman natin nagagamit. Aber, saan nyo nga ginamit yung mga EDCA sites na yan? Wala nga ni isang amphibious vehicle na pinahihiram sa atin ng mga Amerikano, no? Wala naman mga Amerikanong mga kasundaluhan na rumerespak sa mga kababayan natin na nasa bubong na kanilang mga bahay dahil nga sa napakataas na baha, no? Wala namang engineering brigade ng US Armed Forces ang ginagamit para madredge ang ating mga rivers na alam natin na nag-overflow. Pangunahin na dyan ang Marikina River, no? At saka yung Cagayan River, no? So wala naman tayong mga kasangkapan na pinahihiram ng mga Amerikano para gawin yan sa panahon na tag-init o panahon na walang bagyo para na nga maibsan ang epekto ng matinding na pagbabaha. So sa akin, itigil na natin yung pagdidikit sa issue ng EDCA sa malapit na relasyon natin sa Pilipinas dun sa ating disaster response. Dahil ang katotohanan po, wala namang tulong na ibibigay sa atin ng Amerika pagdating ng dilubyo gaya ng mga bagyong malalakas na dumarating sa ating bayan. At nakakabuwisit lang na itong administrasyon nito, wala talagang foresight kung anong gagawin. Alam naman nila na talagang dinadaanan tayo ng bagyo. Pinakamarami tayong bagyong dinadana sa buong mundo. Talagang halos 20, hindi bababa sa 20 ang bagyong dumadaan sa atin. And yet, bakit wala pang standard operating procedure na dapat sinusunod na nang hindi tayo nakatunganga pagdating ng bagyo? Alam niyo, sa totoo lang, dahil siguro wala nga ang presidente sa Pilipinas nang nagbagyong ito, walang presensya ang gobyerno. Ang tanging gumagalaw lang yung Office of Vice President na 733 million lang ang budget, siya ngayon ang nagbibigay ng libreng sakay at libreng mainit na pagkain sa mga biktima ng bagyo. Kung sino pa yung tinanggalan ng budget, yun lang ang merong presensya sa panahon ng delubyo. So ano ba naman yan? Napaka-inutil talaga ng gobyerno ng Pilipinas
at talagang dahilan talaga para mga Pilipino talaga magsalita na kayo. Sa tingin ko, hindi tayo makakaantay hanggang 2028 bago magkaroon ng bagong Pangulo. Tayo po'y magsisanti na ng presidente na walang silbi. At itong ating karanasan sa bagyong ito, gaya ng mga karanasan natin sa nakalipas na bagyo, ito'y isang patunay ng matinding korupsyon sa administrasyon ni Marcos na pinagmamalaki niya nung huling SONA na meron daw siyang 5,500 flood control projects na wala naman pong benepisyong naibigay sa bayan. Palpak, palpak, palpak. Simple as that. So mag-aantay pa ba kayo hanggang 2028 para sisantihin yung ganyang presidente? Ay bilang taong bayan, kayo po may kapangyarihan talaga na siyang magsisante sa nakaupong palpak na presidente. Karapatan niyo po yan sa isang demokrasya. So dapat panindigan yung karapatan na yan. O, wag na tayo mag-antay na patuloy na paulit-ulit na nagkakaroon ng delubyo, nagkakaroon ng bagyo at walang ginagawa ang gobyerno. Samantalang, limpak-limpak na salapi ang ginugugol natin para sa mga flood control projects na ang katunayan, pinagkakapirahan lang ng mga politiko from the president down. So kailan pa ba tayo magtsatsaga sa gobyernong walang silbi at inutil? Gumalaw na kayo mga Pilipino. Kung minsan, 2 beses tayo nagsisante ng presidente, gawin na natin 3 beses, sisantihin natin ng presidente, karapatan ninyo yan. At ang Korte Suprema nagsabi, kapag ang taong bayan na nagsisante sa presidente, 2 beses na nangyari, yan po ay sang-ayon sa saligang batas, dahil ang kapangyarihan sa isang demokrasya nakasalalay talaga sa mamamayang Pilipino. Diba po? Nako, maawa naman kayo sa inyong mga sarili. Taon-taon na lang, 20 bagyo. Dito sa administrasyon ni Marcos Jr., 2 taon na. Wala talaga. Ang kanilang disaster response, kamot sa ulo at magtanong, what do we do now? Diba? Malinaw naman yan nung isang televised na nasa NDRM-MMC si Marcos Jr. sa kadahilanan na sinasalanta tayo ng isang malakas na bagyo. What do we do now? Hindi po pwede na ang presidente mo ay magkakamot ng ulo at magsasabing what do we do now at meanwhile nagkakaroon ng bisyo. Na yung bisyo nagre-resulta na ang kanyang utak ay nandoon sa alapaap at hindi nandito sa mundong ibabaw kung saan nandito mga problema ng mga Pilipino na sinasalanta ng bagyo. At ayan naman, nakita ninyo, bagamat limitado ang budget, ang presensya ng gobyerno, limitado sa ginagawa ng Office of the Vice President. Dahil sila, yung merong foresight na paghandaan ng mga darating ng bagyo. Nandiyan ang mga pre-pack relief goods. Nandiyan ang libreng sakay. Kayong gobyerno dyan, bakit hindi kayo makapagbigay ng libreng sakay para sa lahat? Bakit yung kakaunting budget lang ng OVP ang gagastusin nyo para sa libreng sakay? Alam nyo naman, delubyo ito. At saka yung pagkakansela lang ng klase, ano ba nangyari dyan? Dapat ibalik na yan yung sa mga nakaraan na panahon na ang national government na magde-decide kasi yung national government nasa ilalim nila ang pag-asa at alam nila kung ano ang epekto ng panahon no, sa seguridad at well-being ng ating mga estudyanteng mga kabataan. Sus Mariose, magkakansela kayo ng pasok. Sa kalagitnaan na ng pasok, nakapasok na mga estudyante, paano sila makakauwi? Lalangoy na naman sila sa kanilang mga tahanan dahil ang flood control projects, the 5,500, kinurakit mga politiko at nagiging giant swimming pool ang buong Metro Manila at buong Luzon. Di ba yan ang katotohanan? Sos Mariosep, mga Pilipino alam ko pasensyoso kayo, pero hindi na nasa lugar ang inyong pagiging pasensyoso. Kinakailangan magalit na kayo. Sisantiin nyo na yung presidenteng palpak. Hanggang 2028 pa ba kayo magtsatsaga? Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. Pinagtatawa na tayo ng buong mundo. Tayo lang ang palaging binabaha na palaging pareho pa rin ang problemang hinaharap. At ang dahilan kung bakit pareho ang problema natin, palpak ang gobyerno. At least nung nakalipas na 3 taon. Siguro naman hindi nyo mapupula kay Presidente Duterte anong panahon niya. Kasi kami talaga, nando kami sa NDRM-MC. At hindi kami gumagawa ng plano kung ano ang magiging response ng gobyerno sa bagyo. Pinare-report ni Pangulo Duterte kung nasunod ba yung plano. Yun ang dahilan kaya kami nagre-report dyan live sa NDRM-MC para makita ng taong bayan na yung mga plano na narariyan na bago pa sumalanta ang bagyo ay sinusunod ng mga lokal na opisyales at ng mga ahensya ng gobyerno. At siyempre,
ang pag-uusapan nilang dyan, ano yung mga major projects na dapat gawin dahil alam natin na talagang napakatindi ng danyos na dinudulot ng mga malalakas na bagyo. Kaya dyan papasok yung kapangyarihan ng presidente na mag-realign ng pondo ng bayan from savings para dito sa mga major ticket projects na kinakailangan gawin kapag sinalanta ng bagyo isang lugar. Yan po talaga dapat ang galaw ng isang matinong presidente. Pero kung presidente mo nga talaga ay may bisyo, nag-a-addict, nagiging addict at talagang palaging high, talagang walang mangyayari sa bayan. Anyway, ang Pangulo naman, Marcos Jr., si Gibo Teodoro at saka itong Browner nagsabi na kinakailangan magamit ang mga EDCA bases na ginagamit ng mga Amerika para sa humanitarian assistance tuwing bagyo. Gaya na aking sinabi, hindi po nangyayari yan. Palagi yan drawing, palagi yan salita. Pero dahilan din yan para maging sunod-sunuran si Marcos Jr. sa mga kagustuhan ng mga Amerikano. At kahapon, ang sinabi ko, yung patawag na papunta sa Amerika, hindi po yan imbitasyon. Yan ay summon. Sa ayot gusto mo, pumunta ka rito dahil kung hindi, baka ipalitis namin ang misis mo dahil siya gumagamit ng pinagbabawal na droga sa LA. At dahil ayaw mo mangyari yan, ayaw mo malantad na adik ang misis mo dahil lalabas na adik ka rin, sumunod ka sa gusto namin. Anong gusto nila? Magkaroon ng factory ng armas sa Subic. Alam niyo ba kung mangyari yan? Napakasama na nga nangyari na yung Typhoon missiles na naging dahilan kung bakit kamuntik na talagang mag-emit siya ng Third World War dahil doon sa Cuban crisis, yung intermediate missiles, nakadeploy na ngayon sa Pilipinas. Nagkaroon po ng tratado ang Amerika at saka ang Russia na hindi na sila gagamit ng intermediate range missiles kasi nga, ito yung mga missiles na po pwedeng makarating sa kanilang mga homeland, mga mainlands. At ito yung dahilan, nakamuntik na tayo mag-Third World War. Kaya lang, lumabas sa kasunduan yan ng mga Amerikano, kaya tuloy, gumagamit na ng intermediate range missiles at nagbigay babala ang Russia at ang China na banta talaga sa seguridad ng buong mundo ang paggamit muli ng mga Amerikano sa intermediate range missiles, yung Typhoon missiles. At anong ginawa ni Marcos Jr.? Dahil alam niyang kinakailangan niyang suporta ng Amerikano, maski siya ay super palpak, hayun, pinalagay ang intermediate range missiles sa bansa, yung Typhoon missiles, dahilan ngayon kung bakit nakatutok sa atin ang mga missiles ng Russia at ng China. Kung magkakaputukan, dahil ang paggamit ng intermediate range missiles, maglalanding po yan sa mainland Russia at mainland China. Ngayon, magpapagawa pa sila, magbubukas pa sila ng isang faktorya ng mga armas dito sa Subic. Alam nyo, hindi ko alam kung anong pamamaraan na gagawin nila yan. Dahil yung pagmamanufacture ng armas, hindi naman papayag ang Amerikano na hindi nila isusupervise. Kapag ikaw ay nagkaroon ng factory ng mga armas, kinakailangan magkaroon ka ng base militar. Papasok na naman yan yung usapin na nasa ng tratado na sang-ayon sa ating saligang batas, lahat ng presyensya ng mga base militar sa Pilipinas ay dapat sang-ayon sa tratado na kinikilala ng parehong panig ng bansa sa tratado bilang isang tratado. Dumaan ito sa kanilang mga Kongreso upang magkaroon ng epekto na ordinaryong batas. At ang tanong nga, sagot nga ni Inday Sara kahapon, dapat ang mga hakbang na ginagawa natin pagdating sa panlabas na relasyon at yung desisyon kung tayo magkakaroon ng isang faktorya ng mga armas dito sa Pilipinas ay anong pang nasyonal na interes ng Pilipinas. Bakit? Yung mga gagawin ba, mga armas dyan, magagamit ang Pilipinas? Hindi. Amerikano rin ang gagamit. Hindi nga tayo makakapasok sa mga factories na yan. Sabihin na natin merong ilang mai-empleo dyan, ano naman ang kapalit niyan? Subic ang gusto nila. Alam nyo ba ang Subic ngayon? Puro factories yan na intended for export kasi export processing zone yan. Mantakin ninyo, ilalagay nyo sa peligro yung, kumbaga, #1 export processing zone ng Pilipinas na Subic. Kasi sa totoo lang po, yan po ngayon ang #1 export processing zone natin. At karamihan ng mga locators dyan ay mga taga-Taiwan. At nandyan din yung napaka-importanting semiconductor industry ng Taiwan na pinangangalagaan ng Amerika kasi yung mga microchips na ina-assemble ng Taiwan, kasama na yung mga factory dito sa Subic, yan ang ginagamit nila sa kanilang mga missiles para gumawa ng armas. Kaya nga gusto nila, dyan na rin sa Pilipinas ang factory ng armas kasi dyan din naman nanggagaling yung mga microchips na ginagawa ng mga Taiwanese companies na kinakailangan nila para sa kanilang mga missiles. And yet, ang tanong, ano naman ang pakialam ng Pilipinas dyan?
Anong benepisyo makukuha natin? Bukod dun sa kaunting trabaho na po pwede magkaroon ng ating mga kababayan. Ang mangyayari dyan, nakatutok na ang missiles ng China at ng Russia sa atin dahil nga doon sa EDCA sites, tututukan na naman nila pati ang Subic. Kung dati-rate, ang mapapasabog lamang ay mga base militar na malayo sa Subic, ngayon, pati Subic matatarget. At napakadaming trabaho at buhay ng mga kapwa Pilipino ang pwedeng mawala kapag tinarget ang Subic. Dahil yan na nga ang pinakamalaki nating export processing zone at sandamukal ng mga Pilipino ngayon na nagtatrabaho dyan sa mga iba't ibang negosyo na dahilan kung bakit pinagmamalaki natin ngayon ang Subic. Huwag natin kalimutan ha, na pumutok ang bulkan, ura-urada, lumayos ang mga Amerikano, iniwan tayo. At mabuti na lang, tayo'y mabilis sa bumangon, matapos tayo matumba sa putik, literally, matumba sa lahar, at ginawa nating powerhouse export processing zone ang Subic. Ngayon, pati yan, isusugal natin. Anong kapalit? Para wag maiskandalo si Liza Marcos sa Amerika dahil doon sa pagkamatay ni Tantoco, yan bang kapalit? Wala na akong nakikita ibang kapalit. Para sa suporta sa isang administrasyon na bangag, na palagi na lang high at hindi alam kung paano magbigay solusyon sa problema ng kagutuman, sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, at sa kakulangan ng trabaho at mababang sweldo? Anong manghihita natin para kalabanin natin ang bansang China na pinagkukunan ng pinakamalaking kapital at pinakamalaking numero ng turista ng ating mga karatig bansa? Ang Thailand, 35 million tourists. 6 million galing sa mainland China. Ang Pilipinas, wala pang 5 million. Ang total na numero ng turista. And yet, mas maganda ang Pilipinas. Bakit sila nagpupunta sa Thailand instead sa Pilipinas? Kasi sinasabi nila, hindi ligtas ang buhay ng mga Chino rito dahil ang mga Chino tinatratong kalaban ng Marcos administration. Totoo naman yan. Dahilan kung bakit nagkaroon ng travel advisory ngayon ng bansang China. So yung konting Chinong nagpupunta sa Pilipinas, hindi na rin pupunta dahil alam nilang katotohanan. Tinatrato silang mga espiya ng Pilipinas. Dahil sabi ni Gibo Teodoro, lahat ng Chino, espiya yan ng China. Mantakin nyo yan. Bakit tatapak sa Pilipinas ang turistang China na ngayon ay pinakamayaman sa buong daigdig? Tinatrato sila na espiya ng bansang China at kaaway. Personal na seguridad ang pinangangalagaan nila. Bakit sila pupunta sa Pilipinas? At kung ang mga turista hindi pupunta sa Pilipinas, bakit mamumuhunan dito ang mga Chino? Lalong wala silang dahilan. Kasi nga, tinatrato silang kaaway ng administrasyon ni Marcos Jr. Anong resulta? Naunahan na tayo ng Vietnam pagdating sa ekonomiya. At pagdating sa turismo, naunahan mo tayo ng Cambodia. Hindi na ba tayo nahihiya? Ang tanga-tanga na ba natin at hindi natin nakikita ang importansya ng bagong yaman na China na pinakamalaking populasyon at ngayon ay pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig? Asa na tayo ng asa sa mga Amerika? Totoo, ang Amerika ang ating #1 export market. Pero po pwede tayong kumuha ng kapalit na merkado gaya ng China. Pero pagdating naman sa mga inaangkat na produkto, nako, ang pinaka-importante natin pinag-aangkatan, ang bansang China, otherwise, wala tayong mga mabibili sa mga grocery at tindahan sa Pilipinas kung wala ang made in China. Yan ang katotohanan. Pero lahat tayo nakatingala kay Uncle Sam na hanggang ngayon, hindi natin inaalala yung kasaysayan. Ang kasaysayan, kaya tayo sinakop at binili ng Amerika kasi kinakailangan nila ng una, access sa China by way of real estate, at sinabi talaga ni Trump nung siya umaten ng ASEAN. The best real estate investment America made was the Philippines. Kasi nga, stone's throw away from China. Pero ang gusto nila ngayon ay yung ating merkado rin. At anong ginawa ng Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang trade secretary? Binuksan ang ating merkado para sa soya beans, para sa manok, at para sa dairy products galing sa Amerika. Kasi yan talaga ang mga ine-export ng Amerika. Ano mangyayari ngayon sa ating mga magsasaka? Yung mga poultry owners natin, yung mga magbabaka natin. Ano mangyayari dyan? Hindi na bali yung soybeans kasi hindi naman natin talaga tinatanim yan. No? At saka yung trigo, hindi naman natin talaga tinatanim yan. Siguro, sige, okay lang yan dahil kinakailangan natin ng tinapay at kinakailangan natin ng taho. Ang soybeans naman, taho po yan eh. Pero paano naman yung ating mga
nag-aalaga ng manok. Ibinaba natin to 3% ang taripa ng leg chicken quarters. O, paano na yung mga poultry owners natin? Hindi na makakalaban. Napakamahal ng farm price ng mga manok sa Pilipinas. Mawawala ng trabaho ang mga nag-aalaga ng manok. At naku, pagdating po sa ating agrikultura, hindi ko alam kung ilang porsyento ang ating manukan, malaki po yan. Maraming mawawala ng trabaho. And yet, sunod-sunuran na naman tayo sa Amerika. Isa pa, abay binuksak natin ang pangangalap ng tanging yaman sa West Philippine Sea. Pero ayaw natin mga Chinong mangalap. Bakit? Dahil sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng Akbayan na hindi po pwede ang mga dayuhan mangalap ng tanging yaman. Kaya yung Joint Seismic Exploration Agreement na pinasok ni GMA sa bansang China ay dineklarang labag sa saligang batas. Pero bakit ngayon, binubuksan natin ang pangangalap ng langis sa West Philippine Sea sa mga Amerikanong kumpanya? Kapag sinabi ng Supreme Court na bawal ang Amerikano mangalap ng tanging yaman sa West Philippine Sea, hindi lang yan, bawal ang Chino. Bawal din ang Amerika. Hindi po pwedeng gumawa ng hakbang ang Amerika na palibasa kinakailangan niyang suporta ng Amerika para manatili sa pwesto dahil wala siyang silbi, papayagan natin kapalit na mangalap ang mga Amerikano ng langis sa ating tanging yaman.